Amen, hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa kadakilaan niya. Another opportunity to be blessed and to bless our God. Tayo'y mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Sige po, maghintay lang po tayo ng mapapasok at makakapagsimula po tayo. Pagpalang umaga rin po, Brother Daniel. Maaari po bang paki-confirm kung naririnig po ako, kung maayos po yung salita? Paumanhin po kung may naririnig kayong background music na pampatulog dahil dito po sa UAE ay 1:30 na po. So, meron po tayong like around 4 hours difference. Kumbaga, nauuna po kayo ng 4 na oras dyan sa Pilipinas. Amen, hallelujah. Sige po, maaari na po tayo magsimula. Bago po tayo magsimula, ay awitan po muna natin ang ating Panginoon. Panginoon, sa inyo lumalapit. Salamat po sa pag-confirm. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala ka, naway dinggin sa munitong puso. Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa munitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyo kapayapaan hinahanap. Walang ikaw, Jesus, ang kailangan sa puso ko, kayo ay manahan. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa munitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyo kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko, kayo ay manahan. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyo kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko, kayo ay manahan.
Yes, Lord, Panginoon, maraming pong salamat sa ah, araw-araw na kayo ay na sinasamahan niyo po kami, na inililigtas niyo po kami, pinapatawad niyo po kami, pinalalakas, pinoprovide ng aming pangangailangan. Purihin kayo, Panginoon. Sambahin kayo, dakilain kayo, Panginoon ng God. O Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diyos na lumikha ng langit at lupa, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa o ginawang kasalanan, sinasadya man po ito o hindi. Pakalinisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na makalapit at makarinig ng inyong salita sa umagang ito. Samahan ninyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo nga lang po ako bilang empty vessel, Panginoon, na maging daluyan ng inyong salita sa bawat isa, maging kalakasan po namin, maging pag-asa po namin ng inyong salita sa umagang ito. At samahan niyo po kami, O Banal na Espiritu. Open our minds, open our spiritual hearts to welcome your words, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa umagang po, ako po pala si Nathan, ang assistant pastor dito po sa DFC UAE Dubai na pinangungunahan po ni Pastora Jeline. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan sa magang ito ay holding on to our hope o sa ating pag-asa. Baga, kapit lang tayo sa ating pag-asa. Siyempre, alam naman po natin kung sino ang ating pag-asa, kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, kung tayo po ay nakakaranas ng kawalan ng pag-asa o para bagay hindi na natin kaya o malapit na yung mga ganung o nagi-give up na ba tayo? Alalahanin po natin yung sa sinabi ni Apostle Paul nung sa Romans 5:3-5. Romans chapter 5 verse 3-5. Verse 3, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Verse 5, at hindi tayo bibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Tapos na po. Tapos na ating morning devotion. na explain na po dito sa Romans chapter 5:3-5. Amen po. Pagka dumarating ang sabihin natin paghihirap, kumbaga suffering, kumbaga, o ano ba, dumaranas tayo ng paghihirap, o ano bang klaseng paghihirap yan na ating dinaranas? May mga bumubuyo sa ating pananampalataya. Siyempre, may pagkakataon na tayo ay nagtitiis sa mga katrabaho natin, sa mga nakakasama sa bahay, kaibigan, kapitbahay. Opo, talagang we really have to endure, mga kapatid. Bakit po? Sabi dun sa 4, kapag ang resulta ng suffering o ng paghihirap ay natututo daw po tayong magtiis. Kumbaga sa English po ay perseverance. Nagiging mas matatag po tayo. Of course, sa tulong ng Panginoon. Diba nga po, inaalaw ng Panginoon ang mga suffering na yan, hindi po para sumuko tayo, manghina tayo, ma-discourage tayo,
kundi mas lalo tayong lumakas sa ating pananampalataya. Hindi naman, sabi nga po, hindi naman mahirap ang mga pagsubok na ating dinaranas. At may sinasabi rin na hindi may, hindi lang ikaw ang nakaranas o may mas higit pa nga sa yung nakakaranas ng paghihirap. Kumbaga, nung kahapon po ay nag-usap kami ng aking asawa. At syempre may mga panghihinayang, may mga dapat kaming nagawa o hindi. Pero na-realize namin na, example ko na lang po ito, na yung tayo, sabihin natin meron lang tayong kakaunting napag-aralan, kakaunting naipon, kakaunti ang nasa bulsa. Alam niyo po ba na maraming nagkakagusto na sana ay wala na lang po sila? Bakit po? Dahil katulad po dito sa UAE, marami po ang lubog sa utang. Na ang gusto na lang po nila ay sana wala na lang sila. Kumbaga meron na lang silang wala. Walang utang, walang pera, walang problema. Sa atin po na sabihin natin may kakaunti, o may marami, o merong hinihintay, mapalad po tayo mga kapatid. Lalo na kapag kung sakaling sabihin natin tayo ay wala. Kumbaga empty-handed tayo at humingi tayo sa Panginoon sincerely. Bukas palad po tayong bibiyayaan ng Panginoon. Alam nyo, hindi naman po about sa pagpapala, pero ang tinuturo po dito, kahit na mahabang panahon tayong naghihirap, pero alang-alang sa pananampalataya sa atin ng Panginoon, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, tayo ay magtiis. Meron pang resulta. Pag tayo ay nagtitiis, sa verse 4, ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Amen, hallelujah. Unang-una, na itaas natin ang pangalan ng Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin na tayo ay makapagtiis, tayo ay mag-endure, tayo ay magkaroon ng perseverance. At ang sunod doon ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Alam niyo po, pagka nakikita sa atin ng ibang tao na lahat ay nagkakagulo, lahat ay namumroblema na, pero ikaw panatag, tayo ay hindi tayo nakikiayon sa mga problema nila. Although meron ka rin problemang sarili o pwede ring damay ka sa problema nila, pero hindi nila tayo makikitaan na natataranta, na nalulugmok, dahil tayo ay may pag-asa sa ating Panginoon. Alam nyo, kapag napangunahan ng taranta, ng worry, yung problema, yung ating pagsubok, nasishaken ang ating pananampalataya. Hindi lang yun, nasishaken ang ating emosyon, nasishaken ang ating kaisipan. Which, ang mangyayari, mag-iisip ka ng sarili mong paraan na maaaring hindi makabuti, maaaring mas mapasama pa. Pero sa Panginoon, mga kapatid, andoon po ang tunay na pag-asa. Hindi po inaalaw yan ng Panginoon kung hindi mo kaya, kung hindi po natin yan kaya, mga kapatid. Ang kailangan natin, tayo ay magtiis. Dahil alam natin na meron tayong pag-asa na hindi ito by chance lang, mga kapatid. Ito yung totoong pag-asa, buhay yung ating Panginoon mismo, mga kapatid. So, at kung mabuti ang ating, sa verse, pagpatuloy po natin yung verse 4, at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos.
paano tayo makakabahagi? Mga kapatid, naalala niyo po nung ang Panginoon Jesus ay nahihirapan, na sinasaktan, dinuduraan, tumawag ba siya ng kidlat para kidlatan yung mga nambubuyo sa kanya? Hindi, tiniis po ng ating Panginoon yun. Mga kapatid, alang-alang na tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, mapatawad sa ating kasalanan. Para po dun sa suffering na yon, tayo ay naligtas. Doon sa price na, presyo kumbaga tawagin, na kapalit ng ating kasalanan na hindi natin kayang tumbasan. Hindi pa ba natin nanaisin na tayo ay makibahagi dun sa paghihirap na yon, mga kapatid? Although alam po natin na hindi natin mapapantayan, pero sa ating pagtitiis, alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa katuwiran. Nung last week po, ang pinag-aralan po namin is yung alang-alang sa kapayapaan ay tayo ay lumayo sa maaari o yung mga tsansa na tayo ay magkasala, tayo ay magalit, tayo ay malungkot. Kailangan natin lumayo sa mga ganong o kung sakaling nahandyan na at kailangan ng mag-react tayo with grace, mag-react tayo with humility kung nahandyan yung nasa harap natin yung mga ganong sitwasyon. By grace and humility, although kahit alam natin na tayo yung tama, kailangan niyang mapagalitan, kailangan niyang mahirapan, mga kapatid, tayo mismo, pinadali na ng Panginoon yung pagpapatawad sa atin. Siya na yung humarap sa paghihirap na yun. Para dun sa paghihirap na yun, tayo ay dapat makibahagi. Actually, hindi ito nire-require ng Panginoon, but it should be our joy to share dun sa paghihirap sa atin ng Panginoon para tayo ay maligtas. Sabihin natin kahit yung sa screen na lang ako, no? Ito yung paghihirap ng Panginoon. Ito lang yung kaya natin gawin. Napakaliit, mga kapatid. Pero ikapi-please po yan ng ating Panginoon. But we cannot Lord, ginawa ko to. Lord, ginawa ko. Lord, nagtiis ako. Hindi, mga kapatid. Hindi natin yun kayang pagmalaki. But that is the fruit of the Spirit, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng banal na Spirito ng ating Panginoon. Yun nga po yung nasa verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Spirito na ibinigay niya sa atin. Purihin po ang Panginoon. So, una yung suffering produces perseverance. Yun nga po yung pagtitiis. Lalo tayong nakakapagtiis sa mga malalaking bagay. Kung katulad nyo po ako na konti lang ang pasensya, na kailangan pagpasensyahan yung kaunti hanggang sa lumalaki yung pinagpapasensyahan, hanggang sa tumagal na yung pinagpapasensyahan, tumagal ng ilang taon, tumagal ng 7 taon. Mga kapatid, hindi ka po lugi dahil pagtatagumpayin po tayo ng ating Panginoon diyan sa mga pagtitiis natin. Sa pagtitiis natin, sinasamahan tayo ng Panginoon. Hallelujah. So, yung sa ating pagtitiis, na-shape po yung karakteristik natin, na-strengthen yung ating pagkatao. Kumbaga, lalong lumalawak ang ating pang-unawa, mga kapatid. So, sa huli po ay yung
Character produce hope. Yung pinag-usapan, yung last po na binasa natin sa verse 5, mga kapatid. Pagka the more na tayo nagtitiis, the more na nakikita natin ang resulta, the more na mas lalo tayong nagtitiwala sa Panginoon, the more na mas nakikita natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya dapat lamang na tayo ay mag-hold on to hope. Mag-hold lang po tayo sa ating pag-asa sa ating Panginoon, knowing that God is working everything out for our good, sa ating ikabubuti dito sa mundong ito. At of course, pag nakita yun ng ibang, ng hindi mananampalataya sa atin, ay magtataka sila. At maishishare natin kung sino yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Maishishare natin, maitataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sa conclusion po, so yun nga po, suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Ayan, pinaikli na po natin mga kapatid. Suffering, nagbibigay ng pagtitiis. Yung pagtitiis, nagbibigay ng karakteristik. Kasi sa pagtitiis natin, kung tayo ay bumigay at tayo ay kumbaga, naging magagalitin dun sa pagtitiis na yun yung namumod na pagkarakteristik natin, yung pagkatao natin na tuwing tayo ay ranas ng suffering, ang equal natin dun o yung balik natin dun ay nagiging magagalitin tayo, nagiging malungkutin o nawawalan ng pag-asa. Yun yung nagiging characteristic natin, which is, it's not like nawawalan tayo ng pag-asa pagka ganun. Pero pag dun sa positive side na yung characteristic na tayo ay nagtitiis pa, napapahaba natin yung ating pasensya sa tulong ng Panginoon, ano yung mapuproduce ng ating characteristic ay yung hope. Amen po. Sige po, yun po. Kaya marapat lamang tayo ay kumapit sa ating pag-asa at magtiwala na ang ating Panginoon ay sumasa atin palagi. Amen po. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat na inihanda nyo na yung mga sangkap, kumbaga. Kung kami ay daranas man sa isang paghihirap, nakahanda kayo para tumulong. Kami ay palakasin, may provide ang aming pangangailangan. Lord, tulungan at turuan nyo kami na mapahaba ang aming pagtitiis, mapahaba ang aming pasensya, at nang sa ganun, mapalawak namin ang pagkakaintindi namin sa pag-asa namin sa inyo, Panginoon agad. Mas lalo kami magtiwala at kumapit sa pag-asa na nanggagaling sa inyo, Panginoon agad. Sapagkat ang pag-asang ito ay buhay, makapangyarihan, at walang imposible, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal. Ang lahat ng ito ay dahil mahal ninyo kami. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na ito, Panginoon. Noon sa mga nakikinig at makikinig pa nito, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa. Sa mga papasok pa lamang, ingatan niyo po sila at gabayan niyo po sila sa kanilang pagpasok, at sa amin naman po dito na matutulog pa lang, bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip at magkaroon kami ng fresh mind, fresh strength na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin kayo, sambahin kayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mapagpalang umaga po ulit at mapagpalang gabi po sa mula naman dito sa DFC UAE Dubai. God bless po.